people will say, ang laki ng utang na loob ng mga Marcos sa Duterte. Yes. Dahil pinayagan na ilibing yung ama nila sa libingan ng mga bayani. Pagkatapos si Marcos, people will say na kaya Pangulo si Marcos, ngayon, nangunguna si Sara Duterte sa surveys nun, hindi po ba, Professor? Nangunguna siya. In fact, parang yun ang ugat ng hinanakit ni former President Rodrigo Duterte. Dahil hindi siya tumakbo bilang presidente dahil nangunguna siya sa surveys at tumakbo bilang vice president ni Marcos, hindi ba? So yung history na yon, kung titignan mo ay malaki ang utang na loob ng pamilyang Marcos sa mga Duterte. Hindi po ba? Tapos para dumating ngayon sa punto that openly they are attacking the president, no? Hindi lamang si Pangulong Duterte, pati sina Baste, di ba? Pinabababa siya sa pwesto and all that, hindi ba? What do you make of that? Talagang mukhang hindi, sayang kasi, you know, yung akala mo, makikita mo based on that, na hindi mababasag yung samahan na yon, ano, yung unity na yon, ano? Kasi yung team naman nila from the very start, ang purpose lang manalo. Marriage of convenience kahit naman nga raw. Election, kahit election, wala tayong nakitaan na malinaw na, alam mo yon, na ideolohiya, plataforma. So talagang mababaw yung samahan. Ngayon, kung pagbabasihan natin ang utang loob, tila mahina dyan ang mga politiko. Mas interest ang interest. There are no permanent enemies or friends, only permanent interests. Yun ang sabi sa mga politiko. Parang strange word ang utang na loob sa mga politiko, di ba? Oo. Tapos marami kasi coverage, di ba? Yung lumihis. Si VP Sara, yung sa NDF. Hindi siya, mostly ang sabi nga niya, no comment na lang siya eh. Halimbawa, yung sa Bagong Pilipinas, hindi siya masyadong hindi nga plinay sa Davao eh. Yes, hindi. Diba? So may mga ganyan siyang nangyari. Professor Jin, I'm just curious because the first 3 years of the current administration, of course, ang focus niyan is kailangan marami kang kaalyado sa Congress, sa Senado, di po ba? And then the last 3 years, diyan mo makikita ngayon yung loyalty ng mga politiko kasi ano na yan election towards the presidential election na yan. So diyan na ngayon magsisimula yung talunan ng mga politiko kung sino na yung susunod na pwedeng maging presidente ng bansa. Babalimbing na sila. So itong first 3 years ng Marcos administration, can we say na kumbaga magaan kasi wala halos batikos sa kanya, wala talagang halos oposisyon. At yung huling 3 taon ng termino ni Pangulong Marcos, kung hindi po mapapababa sa pwesto, ito ho ba sa tingin ninyo magiging bittersweet yung kanyang huling 3 taon because of the resignation of the current Vice President now? It remains to be seen. Alam mo, kasi ang taas ng mandate niya eh. Isa rin yun dun sa nag-i-entice sa mga politiko to side with him, no? Sila gusto nila na halimbawa may gusto nilang ma-re-elect, gusto nila ng suporta niya, no? Kasi imagine mo nung 2019 from nowhere naging senador si Bongo at saka si Bato. Diba? So medyo yun na yung nagiging currency ngayon, no? Yung popularity kasi Duterte, Marcos, sila yung mga kakaiba yung sa dami ng boto compared to presidents in the past, di ba? So, yun. So, yun yung nakikita ko doon. Hanggat hindi bumababa siguro yung approval rating, didikit at didikit sa kanya yung Plus, syempre, kung kaalyado ka ng administrasyon, they have all the resources to support you. No? In the 2025 and in the 2028 election. So yun yung advantage to being an ally of the administration. Let's get together.